Representative Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Magandang umaga po sa inyo and thank you for coming over. Hey, magandang umaga Alvin, Doris. Good morning, Po. Kong. Good morning po. Kumusta mga Galing pa ba Antipolo niyan? Siyempre. Oo. Matraffic ba? Matraffic papunta dito? Hindi, pag maaga hindi naman masyado. Oo. Hindi naman kalayuan yung Antipolo. Sa totoo lang, pagbaba mo ng Marcos Highway, ano na yun? Malapit-lapit ka na. Ano, may daan mo Pasig, Cainta, papunta rito sa amin? Dito, oo. Hanggang yun. Kedsa. Oo. Yun ang matraffic doon, yung Marcos. Hindi naman. Hindi ngayon, tuloy-tuloy ka ngayon. Hindi naman. Oh, that's good. Ano po? Kaya po natin siya inimbita dahil naubusan tayo ng oras last time kasi may panukala si Congressman na kailangan natin amyendahan yung ilang probisyon ng saligang batas. Sabi namin sa kanya, isa-isa, ano-ano bang parte ng saligang batas ang sa palagay ninyo ay dapat o kailangan ng amyendahan at this point, Congressman? Kasi, well, ang unang dapat natin gawin is magkasundo tayo lahat na kailangan talaga ng CONCON, di ba? Or Constitutional Convention. Bakit yan kamo? Kasi kung gawin natin Constituent Assembly, yung Kongreso rin ang mag-aamyenda ng konstitusyon, no? Yung House at saka Senado, matatambakan na kami kasi ang daming trabaho ngayon. Halimbawa, kakaumpisa lang namin sa budget, no? Katatanggap pa lang namin nung Biyernes. Sa Lunes, uumpisa yung mga briefing namin. Araw-araw yan, hanggang siguro hanggang Oktubre. No? Walang patid yan. So wala talagang panahon na talakayin yung mga amyenda. So inisip namin CONCON na kasi hindi naman pwedeng People's Initiative dahil ang People's Initiative isang bagay lang at hindi pwedeng revision, amendment lang. Maraming mga limitasyon dun eh. Tama. So wala ka magagawa talaga. So Constitutional Kailangan Convention. Constitutional Convention talaga. Hindi ba yun yung mahal? Mahal. Para mahal ang gasto? Alam mo, unang-una, maraming paraan man kung paano makakatipid yan. Number one, yung election mo, gawin mong manual na lang. Total, kung may election man dyan, balik kunyari, isa bawat distrito, madali na, kaya na ng mga teacher natin yan. No? Tapos, yun namang gaano katagal yung convention, no? Siguro maikli lang, wag na natin pahabain, mga 1 taon lang siguro maximum. Ang haba pa rin nun, sa taon. Well, marami kasi, Doris, na Kasi kailangan tignan, ano, ha? Pero yung 1 taon na yun, di naman tayo kailangan gumawa ng isang building. Siguro naman may mahanap ng mga sa gobyerno na pagkakasya ng ganyan. Yung venue. Yung venue, Kayang hanapan ng venue. pero hindi na kailangan magtayo ng building. Siguro uupa lang tayo, di ba? Siyempre may gastos. Pero yung gastos na yan talaga sa tingin ko kailangan. Ano? Dahil, batin na natin ha. Number one, yung West Philippine Sea. O sinasabi natin West Philippine Sea. Saan mo nakuha yung West Philippine Sea na pangalan? Wala yan sa saligang batas. Wala yan kahit saan. Di ba? Inimbento lang yan eh. Ngayon, pero nakasanayan na natin banggitin na West Philippine Sea. Dapat ilagay natin sa saligang batas yan. Pati na rin yung mga provision tungkol sa exclusive economic zone. No? Para talagang mapasok na sa ating territory yung mga ganyan. Para magkarason kung bakit tayo nakikipagbonggoan sa ibang bansa dyan sa dagat. Mapapasok na tayo sa gulo. Hindi natin alam bakit. Pagkatapos, paano mo papaliwanag sa ating mamamayan na hindi naman natin linagayan sa ating saligang batas? Yeah. Number 1 yan. Number 2, kapipirma lang ng batas sa barangay election. Ang nangyari dito sa batas, yung termino ng barangay captain naging 4 na taon, imbis na 3. Yung mga congressman, mga mayor, ganyan, 3. Yung senador, 6. Yung presidente, 6. Yung barangay, biglang 4. Di parang hindi mo na mapapagsama yung eleksyon na. Diba? Hindi. Wala, mahirap na mag-synchronize. No? Pangalawa, batas ang gumawa niyan, hindi konstitusyon. So malay mo yung susunod na kongreso, papalitan ulit, gagawin 3 ulit. Or iikli ang paggawin 2. Hindi pwedeng, tuwing mag-eleksyon tayo, hindi natin alam gaano katagal yung kapitan. Hindi natin pwedeng, hindi malaman kung kailan tayo buboto ulit. Diba? Dahil kung binoto ng mamamayan, dapat hindi pwedeng palitan ng mga mababatas. So dapat fix, kagaya ng senador, 6 nakalagay yan sa konstitusyon. Dapat talaga hindi ko maintindihan nga bakit hindi fix. Pero may katwiran din siguro yung ating mga gumawa ng 1987 Constitution. Pero kung naman ang katwiran nila doon, siguro hindi na tama yung panahon para doon sa rason nila noon. Anything else? Ano pang dapat palitan? Marami actually. Yung mga, lahat ng clauses doon nakasabi,
a vote of Congress. 2/3 vote of Yan, Congress. Ganyan. oo. Pag sinabi mong Congress, nung unang gawa ng saligang batas, ang Congress natin, isang kamara lang. Unicameral. Unicameral tayo. So pag sinabi mo vote of Congress, ang linaw, di ba? 2/3 vote of Congress, di 2/3 vote of the unicameral. Ang nangyari, sa dulo, ginawa nilang bicameral. May Senado at Kamara. May sabi ka, oh. Pero hindi nila hinabol yung ibang clauses na yun na may boto na gano'n. So kasama dyan taxes, kung ano-ano Pardon, di ba? Marami. So every time na lang may aksyon yung presidente or kahit sino, doon sa mga ibang bagay, akyat sa Supreme Court yan. Kasi siyempre kung hindi ka natuwa sa desisyon, akyat mo sa Supreme Court, makadelay ka man lang, di ba? So, yan ang mga nagiging problema. Tapos yung pinaka nasa oras na issue natin, no, hanggang ngayon, hindi pa nalulutas talaga. Ano ba ibig sabihin talaga ng forthwith? Yan. Di ba? Oo. Ayan tayo o, tatanda nakausap. na ako, Alvin, Doris. Dapat Tatanda daw na ako yung immediately. forthwith na yan. Nasa isip ko pa yan. Hindi mawawala sa mga panaginip ko yan eh. Kasi ang layo ng inabot, hindi ba? Nagka-Supreme Court, 7 buwan, nagtatalo. Hindi ba? Kung ano ibig sabihin ng forthwith. Siguro ngayon, magkakaroon na ng bagong definition yung Webster's Dictionary kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Dati kasi immediately. Problema pag linagay mo yan sa legal na dokumento, sinabi mong immediately or forthwith, kailangan may araw, oras, ganun eh. Baba, mag-file ka ng kaso. Mag-file ka ng kaso sa korte, no? Opo. Sabihin sa'yo, okay, the defendant has 7 days to answer. Dapat specific. Hindi forthwith. Pag sinabi mong forthwith doon, Kasi di open. taon na abutin ng At saka kaso. dapat Hindi, yata- open to suggestion. Open to interpretation. Kaya nga A million Oo, interpretation. So, Correct. dapat yata isaad doon na forthwith kung naka-session ang Hindi, Kamara. ang gusto niyo mangyari, may specific day. Oo Ang nga. forthwith ay 1 day. Eh kung kunyari nga, hindi naman naka-session, o edi kukwentahin nila yun. O edi lulusutan na naman, iikutan na Hindi, naman. well, yun, dapat pag-isipan nila kung ano yun. Ako hindi ko masabi kung ano ba talaga dapat yan. Pero sa legal construction, kailangan very, very precise. Clear and Hindi precise. pwedeng ambiguous eh. Kasi, ano yan eh, batas yan eh. Di ba? Pero ibig mo sabihin yung forthwith, ambiguous? Parang hindi naman ambiguous. Ang alam naman na, parang ikaw hindi na. marunong ka naman. Ang ibig sabihin ng forthwith, Sinabi sa iyo ng agad. asawa mo, Alvin, yung come home forthwith. Ay, ano yan, mamayang gabi, mamayang hapon, sa isang oras. Hindi mo rin alam, di ba? Oo. Ano may lusot? May lusot. Yan, pamilya, kung legal kasi, kung legal, iba na ang, kailangan eksakto kasi karapatan ng tao yun di ba? Tama. So, dapat malinaw, lalo na kung may kinalaman sa mga ganyan na mga legal proceedings. Opo. Hindi pwedeng ganun. I wonder though, anong impact nung gusto mong mangyari? Anong connect naman niya sa desisyon ng Korte Suprema na hindi ba naglagay ng mga kung ano-anong kondisyon ang Korte Suprema bago ma-impeach yung isang impeachable official? Oo. O anong connect nun? Hindi, yan ang mangyayari kasi pagka malabo Alam mo yon, mapipilitan ang Supreme Court maglagay talaga ng mga kondisyon kasi kailangan nilang liwanagin. Kaya mo dinala doon dahil malabo 'Di ba? Hindi nagkakasundo yung mga tao kung paanong paliwanag doon So siyempre, dinala mo sa taas, bibigyan nila ng linaw. Ngayon, linaw nila, dadagdagan nila ng mga kondisyon. Oo, pero yung mga kondisyon, sila din lang magbe-benefit. Well, hindi ko alam. Pero ang ano dyan, kailangan nilang gawin yon. Kaya dinadala yung mga ganyang mga bagay sa Korte Suprema or kahit anong korte, no, pag may dinadala doon para sa desisyon nila, talagang kailangan nila liwanagin, dadagdag talaga ng kung di interpretasyon, kondisyon, ganyan. Tama. Ngayon, ano ang assurance ninyo? Kanina na-interview namin si Senator Gatchalian. Sabi niya, malabo yan, para hindi siya supportive because of the timing. Sinasabi niya, last term na daw ng Presidente partner, kumaga towards the last 3 years. Okay. Kaya baka makulayan. I wonder though, paano nyo i-assure ang mga mambabata, ang mga kababayan natin na ang makikinabang nito ay hindi kayo na mga nakaupo, kung hindi yung buong sambayanan. Kasi ang dami na talagang loophole na kailangan ayusin. Tama. Yan naman ang lagi nagiging problema dito mula pa ng Pangulong Ramos Lahat ng presidente natin,
naghahangad magkaroon ng pagbabago sa Ligang Batas, ano ha. Pero lagi nasasalubong ng problema kasi siyempre ang unang pagdudahan ng tao pag sarili na naman yan, papatagal ka lang sa opisina habang mo lang term mo, no, ha? Correct. Gusto mo yung presidente pwede mag-re-election ulit, 'di ba? Babaguhin mo yung Senado, gagawin mong unicameral ulit para magkabura-burahan na lahat. Naintindihan ko yan eh. Diba? Yan ang pinakamalaking hamon at pagsusubok dito sa pagpaliwanag na ating panukala. Kasi totoo yun. No? Hindi mo maaalis sa mga normal na tao na mag-iisip ng ganyan. So, naglagay tayo ng mga limitasyon sa batas na gagawin. Ano? Kasi ganyan, mag-agree tayo na mayroon constitutional convention. Ang kailangan dyan, isang joint resolution ng Senado at Kongreso, 2/3 vote ang bawat isa. Okay? Pag nag-agree na doon, hindi pa tapos yun. Kailangan gagawin mo ngayon yung implementing details ng Constitutional Convention. Ano yun? Ilan delegado ba yan? Appointive ba yan or elective? No, etc. So, yun yung specific na batas na kailangan gawin. Ano, ha? So, doon sa batas na yun, siyempre, pwede mong, bukod doon sa mga ibang ganon, yung co-elected or at ilang numero, no? Pwede mong lagay yung mga bagay na pwede lang nilang talakayin. Ano yung pwede, ano yung bawal. Pwedeng limitahan yun. Siyempre, Okay. sa batas, lalagay mo yon. Hindi, sabi kasi nila, pag binuksan mo yan, pwede nang buksan lahat ng parte niyan. Okay. Pupunta ako sa pangalawang ko mamaya, pero ang dyan, ang legal interpretation ng mga nakonsulta ko dyan, sabi niya, the water cannot rise higher than the source. Tama. Okay? So, yung authority ng Constitutional Convention, hindi pwedeng mas mataas kesa dun sa Nagbigay ng authority batas na nagbigay sa kanila ng karapatan. Correct. Okay? So, kahit dali mo yan Supreme Court, malamang talo yan pag pinag-usapan mo yung mga ibang bagay. Okay? Madali i-TRO yan, etc., etc. Kunyari, sabihin natin, hindi, kaya pa rin yan. Ang inisip kong gawin, alam mo, kasi talagang nangangamba dito, sa totoo lang, sa lahat ng mga pagkakataon na linapit ito sa ating kababayan. May problema dito talaga yung Senado. At tama naman. Kasi, alam mo, lahat nanggigigil kasi yung mga hindi nila kasundo na i-abolish talaga yan. Yeah. Pero ako personal, naniniwala ako sa bicameral eh. Nakikita ko yung sistema, matagal na ako sa gobyerno, nakita ko yung unicameral, nakita ko yung bicameral. Ako tingin ko mas maganda yung bicameral. Okay. At saka ayoko ng parliamentary. Bakit kamo? Kasi tignan mo yung Europe. 'Di ba? Puro parliamentary yan. Pero mga gobyerno May na Prime every Minister, 3 months no? nagpapalit. Prime Minister, nagpapalit. Mayat maya, nagpapalit. Yeah. Di walang hindi Stability. tuloy-tuloy ang mga polisiya. Di ba? Yeah. Masisira tayo pagka tama. ganun eh. Lalo na mga Pilipino, mahilig sa debate lahat, di ba? Mayat maya, babagoy. Hindi, di ba? Lahat abogado Oo, lahat abogado. So, mahirap talaga, di ba? Huwag tayo mag-parliamentary. Dapat patuloy ang form of government. So, isa yan sa iniisip ko, ipoprohibit natin. Cannot talk about form of government. Cannot talk about bicameral, unicameral. At kung ano pa gusto nila. Okay, dadaan naman sa Senado ito. Yung batas na sinasabi kong maglalaad kung paano yung Constitutional Convention. Di ba? Dito nila sabihin din kung ano ang gusto pa nilang ipagbawal. Bukod pa doon, ganito. Itong palagay ko, baka pag-isipan na nilang baka Suportahan. pwede ito eh. Gawin natin bicameral yung Constitutional Convention. Katulad ng Kongreso, ihambing natin yung CONCON sa Congress. Kung anong mga pagdidesisyon dyan, ganun din ang gawin natin sa CONCON. Isa pa, pag distrito, halimbawa sa baba, elective, i-elect natin. Para hindi kami yon, hindi mga representative, no, ha? Sa Senado, dahil mahaba termino nila, dahil ang kanilang boto ay national, di ba? Gawin natin ex officio sila sa CONCON. Di ba? May lower chamber, may upper chamber. Okay? Ang upper chamber mo, mga senador mismo, sila. Tapos dito sa baba, eleksyon tayo. Paano ngayon ang interplay niyan? Walang papasa kung hindi pumasa sa Senado. So Diba? may say pa rin sila. Katulad ngayon. Okay. Hindi mo babaguhin, di ba? Katulad pa rin ngayon. So, ang gagawa ng trabaho, kasi busy rin ng mga Senado, di ba? Ang gagawa ng karamihan ng trabaho dito, yung lower chamber. Upper chamber, sila yung susuri, magpa-final, kumbaga katulad ng batas ngayon, final draft sila. Hindi ba? Para hindi mag-uubos sa oras nila kaka-hearing, kaka-diskusyon, ganyan. Dadating sa kanila, yung tapos na. Parang house bill na ang dadating sa Senado. Sila ang mag-a-approve ng final version
ng constitutional amendment. Sinong kausap mo dun sa Senado na Wala pa. sususog niyan? Sana nakikinig sila para marinig nila ito. Hindi, ang proseso naman dyan, Alvin, kailangan pupunta ako sa Committee on Constitutional Amendments. Si Senator Kiko Rufus ngayon. Rodriguez sa House. No? Oo. Sa muna yan, para at least makumbinsi yung... Kasi kailangan pumasa lahat ito sa House muna eh. Anong sabi ni Rufus? Mukhang receptive ba siya? Open siya. Okay. Open siya. That's good. Nag-usap- That's I mean, good, si Rufus talaga, naniniwala siya na kailangan may pagbabago. No? Oo. Tapos niyan, di kung okay na kami, tsaka kami lalapit sa Senado naman. Siyempre, muna sa committee rin nila kay Senator Pangilinan na, siyempre, ba't ka na abogado yan? Matuturuan niya kami. Di ba? Hindi yung sinasabi niyo, hindi naman mangyayari, hindi totoo yan. Kami naman, willing naman kami maturuan eh. Dito basta matuloy lang sa akin. Kasi kailangan talaga. Kailangan talaga. Pero ako, sangayon ako sa, sa opinion na dapat walang gagalawin dun sa mga pinangangambahan ng ating kababayan. Oo. Makaisa tayo dapat dito. Kahit minsan lang, magawa natin minsan para at least mapapahabol natin sa kasalukuyang panahon yung constitution natin. Yeah. Alam mo yung mga ibang bansa, mga every 10 years at most nagkaka-amendment yan, no? Tayo 37 years wala pa eh. Alam mo, Alvin, nung ginawa yung constitution, wala pa tayong cellphone, ha? Oo. Oh. Diba? 87. Walang mga social media na Ay, wala ganyan. pa. Oo. Ha? Maraming mga reality sa ating kasalukuyang mundo Oo. na hindi natin nakita noon eh, Yeah. 'di ba? So kailangan i-update natin ekonomiya, yung foreign affairs, marami. So, basta sigurado ka, pwedeng iwasan yung political. Kasi may kutob palagi sa inyo eh. May motibo ka eh. Puno eh. May Kaya duda eh. may May duda duda ka lang. lagi, So, oo. sabi niya, pwede na ma-set aside yun. Pag-usapan natin, walang term extensions. Ito Ito lang, oo. lang pag-usapan. Parang Alam mo, ano, nung bata pa ako, siguro may katwiran, magduda sila sa akin na may motibo akong iba, no? Pero tumanda na tayo, pare. Ha? So, parang wala nang akong oras na mag-isipan ng kung ano. Hindi, totoo ito. Mag-isip tayo legacy eh. Alam mo, kung mabago natin ang saligang batas ngayon sa tama, at siyempre, may nagawa tayo para sa mga susunod na henerasyon, di ba? Yun lang naman tayo. Maniwala sila o hindi, yun talaga yun. Pero kahit hindi sila maniwala, pwede naman nila kaming i-correct eh. Di ba? Pwede nila kaming ibito eh. Kaya nga ganyan yung aking panukala. ang iniisip nila kasi, ang nasa isip nila, si Ronnie Puno, tactician yan. Palagi iniisip, may ano yan, kasi magaling mag-isip partner eh. Nung kabataan niya, talagang ang trabaho niyo, siguro tumatak. Yung pagiging tactician nyo. Oo nga. Oo. No. Oh, wala na. I hope I will be a statesman in the next 3 Ayan. years that I have always wanted to be. Okay. Kung Anyway, balikan thank ko you. lang yung sinabi mo na last na lang ako. Sige, partner. Last na lang May ako. Jeep CMM ka pa. Oo nga pala. Go. Yung sinabi mo kanina,